So ayan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, si Alice Guo po ay andito na sa Pilipinas. So actually hinihintay na lang po na lumapag yung eroplano niya ngayon. So kung makikita niyo nga po 'no, yung oras ngayon ay 1:15 ng madaling araw. So ibig sabihin nun, si Alice Guo po ay nasa Philippine vicinity na. So parang ganyan. So ngayon mga kababayan 'no, so habang pinag-aaralan ko po at nire-review po natin itong nangyari po sa kaso ni Alice Guo, from tumakas siya palabas ng Pilipinas at nung nahuli siya dito pabalik ng Pilipinas naman, eh, ito yung medyo nakita natin dito 'no. So malaki po yung chance na mas magiging obligado ngayon ang Pilipinas na i-serve ang arrest warrant ni Duterte kung gagamitin po 'di ba or ipapadaan sa Interpol. Kasi alam po natin mga kababayan na si Alice Guo po ay hinuli through Interpol. Okay. So ayan na pag-uusapan ngayon natin 'no. So ngayon 'no, so sa tingin niyo ba, itong pagtulong po ng Interpol sa Pilipinas, eh, magiging mas lalong pressure po ito sa bansa natin kapag binagsakan po ng arrest warrant si Duterte at pinadaan sa Interpol? Pag-usapan natin 'yan 'no, para mas maganda 'no. So ngayon mga kababayan 'no, bago tayo mapunta dun sa content na 'yan 'no. So lumabas na po yung video ng pag-aresto po kay Alice Guo. Siguro mga 1 hour ago lang ito 'no. So ito panoorin natin 'to, ha. So ito yung mismong video kung kailan nga po at kung saan nahuli si Alice Guo. So ito 'yan, tingnan niyo. Excuse me. Bale ito yung sa hotel ni Alice Guo. At base po sa report mga kababayan 'no, palipat-lipat po ng hotel si Alice Guo, para hindi po siya mahuli. So, 'di ba, tingnan ninyo kung gaanong, ka-pressure at tsaka ka-stress din itong, ka kinakalagayan ni Alice Guo ngayon 'no. So, ayan nasa hotel 'to, hotel number 23. Oh, ayan siya nakahiga 'no. I'm Interpol. Alis, alis. Oh, 'di ba, narinig yung sinabi, Interpol pagkakaintindi ko, eh. Tingnan niyo, I'm Interpol. Alis. Oh, kasi ano, eh, mga Indonesian kasi nagsalita, yung tsaka yung nanghuli. So, alam niyo naman medyo iba yung accent ng mga 'yan 'no. So, Interpol yung sinabi tapos pakinggan niyo na lang, sige. Come on. I'm Interpol. Alis, alis. Alis, alis. Alis, alis. Come, alis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, so mga Muslim 'to 'no. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. What happened? What happened? No, nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. Let me. Oh, hinuli na siya. Okay. So ngayon, 'di ba, nabanggit ito yung Interpol. So ibig sabihin nun mga kababayan, malaki po yung impluwensiya ng Interpol para po mahuli si Alice Guo dito. So ngayon 'no, ano bang point natin dito? Okay. So ngayon mga kababayan 'no, actually nabalita naman 'yan, eh, 'di ba? So sabi dito 'no, Philippines seek Interpol blue notice to locate Alice Guo. Okay. So ito settle na tayo dun, na talagang Interpol po talaga yung nanghuli kay Alice Guo. Okay. So ngayon hindi lang naman kasi okay na, kung hindi lang naman po kasi kay Alice Guo po nakahingi ng tulong ang Pilipinas through Interpol. Pati rin yung paghuli din po kay Arnie Tevez. Tandaan natin mga kababayan, si Arnie Tevez po ay pabalik na rin po ng Pilipinas. Oo. So tinatapos na lang yung mga papeles kasi nga may ano dun, eh, may dinedinig pang kaso dun, eh. Pero alam natin mga kababayan na ang nanghuli din po kay Arnie Tevez ay Interpol. So, anong point natin dito? So ngayon ang sinasabi ngayon natin dito mga kababayan na alam naman po natin 'no, na yung ICC ay meron silang cooperation with Interpol since 1990s ata ano, kung di ako nagkakamali 'no, or 2000s, early 2000s. So ngayon, ito pakita ko sa inyo, Okey, ito pala meron palang article dito. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi dito, okey. Okey. Ito nabalita ito sa GMA News Online, okey?
So, ito yung pinaka-latest statement nga po ni Secretary Boying Rimulya. So, ito noong August 17, no? Okay, sabi dito, Philippine authorities to determine implementation of Interpol Red Notice. So, ngayon mga kababayan, no, ang inaasahan po ngayon ng DOJ is Red Notice po ang ibabagsak po ng Interpol sa Pilipinas para po sa arrest warrant ni Duterte. Okay. So, ngayon, tingnan natin to. Sabi dito, the implementation of a possible red notice by the International Criminal Police Organization Interpol against person involved in the Duterte administration's drug war will be ultimately decided by the Philippine judicial authorities and law enforcers, the Department of Justice said Saturday. So ngayon mga kababayan, ang malinaw dito sa sinabi ni Secretary Boying Rimulya na idadaan po sa Korte ng Pilipinas bago i-serve yung arrest warrant ni Duterte through Interpol. Alam nyo kung anong implications nito para sa akin. Napaka-unfair nito. Kasi unang mga kababayan, no, nung tinan nyo. Okay. Nung tayo po ay humingi ng tulong sa Interpol para arestuhin si Arnie Tevez, wala pang isang buwan, wala pang 2 linggo, nahuli po kaagad si Arnie Tevez. Yun nga lang kasi meron kasing kaso si Arnie Tevez na final sa Timor-Leste. So, kaya pinoproseso pa yon. Pero ang importante dito, na-aresto po si Arnie Tevez, wala pang isang buwan through Interpol. Okay? Tapos ngayon mga kababayan, itong si Alice Goon naman, nung humingi naman ng tulong ang Pilipinas through Interpol, di ba? Ilang araw lang nahuli ka agad. O I think 2 linggo lang din nahuli ka agad. Oh, at hindi ito dumaan sa korte ng Indonesia. Pero kung ganito ang gagawin ng Pilipinas kay Duterte, na idadaan pa sa korte, alam naman po natin yun na yung korte sa Pilipinas inaabot ng siyam-siyam. So makakapagtago po si Duterte. Nakakapagtago yan. Di ba? So, ngayon, ang mangyayari dito, binigyan ng pagkakataon ng DOJ na magtago si Duterte kung ito ang gagawin nila, kung ganito ang gagawin. Kasi mali nyo lang, baka nambubullshit lang din po si Boying Rimulya. Pero ang point natin dito mga kababayan, dahil po sa paghingi po ng tulong, di ba, ng Pilipinas sa Interpol, para nga po kay Arnie Tevez tsaka kay Alice Guo, mas lalo po napipressure ang Pilipinas na pag dumating po ang arrest warrant po ni Duterte, through Interpol, talaga obligado talaga tayo na i-serve ito kay Duterte. Di ba? So ngayon mga kababayan, no? Okay, pero ayan ang naisip ko lang dito eh. So ang lumalabas dito para magiging palit ulo, no? Kasi ano 'yun, kapag tayo nanghingi ng tulong sa Interpol, ang bilis nila kumilos. Pag ang Interpol naman ang humingi ng tulong sa atin, ang bagal nating kumilos. Parang pangit po talaga sa sa international community 'yan, yung imahe po na ganyan. Di ba? And then mga kababayan, no, ito pa, no. So ngayon, andito na nga po si Alice Guo, no. Ito nangyari ito sa Indonesia. Okay. So ngayon, isa dito sa mga pangyayari nito is galit na galit ngayon itong si Joel Villanueva. Sabi dito, Villanueva blast government employees taking photo with Alice Guo. Unprofessional daw sabi ni Villanueva, no. Sabi dito, no. Kasi may NBI, may police, 'di ba, nakasama. Tapos ang nangyari nung nahuli po sa Alice Guo, na-starstruck po yung mga empleyado po ng NBI. So nakipag-picture kay Alice Guo. At saka masaya sila nagpipicturan na parang walang nangyari. Pakita ko sa inyo yung video mamaya. No? So sabi dito, government employees taking pictures with dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo did not sit well with Senator Joel Villanueva, who spent hours in the hearing of Senate Subcommittee on Justice and Human Rights on Thursday, which aims to determine how Guo was able to leave the country. Diba? Oh my, so unprofessional. Villanueva said in the message, no? So ngayon, ito ngayon yung picture na galit si ito. Ito yung isang picture na kumakalat ngayon. So kita naman, NBI naman talaga to, no? NBI yan. Baliktad lang yung picture niya, pero NBI po yan. So, grabe yung ngiti ni Alice Guo, no? Parang nawawmalita yun ito. Walang yung Alice Guo na. Tapos, meron pa yung video. Ito yung video eh. So ito. Ito yung video. So, nagpipicture-picture talaga sila. Teka lang, play natin. Yan na. Oh.
talaga. Hindi, alam niyo, ito yung napansin ko lang talaga, no? Kasi ako mahilig din ako magbasa ng mga comments sa Facebook, eh, kapag may ganyang klaseng mga post. So, magkaiba po talaga yung comment ng babae sa lalaki. Sa Facebook, kunwari may nakita ko yung post tungkol kay Alice Guo na pa-ganyan, yung pa-cute. So, kapag yung babae yung nakita ko, ito yung karamihan ko napapansin na 'pag babae yung nag-comment, galit na galit. 'Di ba? "Kapal ng mukha mo, bla bla bla, ganyan, 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 yan." 'Di ba, parang walang nangyari. Tapos 'pag lalaki naman yung nagko-comment, "Ay, ang cute naman talaga ni Alice Guo. Okey na makulong ako kasama niya." Hindi, pero ito, wag po nating kakalimutan 'no, na well, ewan ko lang kung defense mechanism ni Alice Guo yung pangiti-ngiti na yan na parang walang nangyari. Pero tandaan po natin 'no, 'di ba, kasi yung human trafficking issue ni Alice Guo, ang nakita kasi 'no, karamihan naman ng human trafficking po na biktima po sa Bamban Tarlac is from China din. Kung meron mang Filipino, napaka-minimal lang 'no, pero siyempre Pilipino pa rin 'yan. Pero ang pinakamalaking dagok po talaga na ginawa po ng Pogo sa Pilipinas, especially po itong sa Alice Guo, is yung money laundering. Isipin niyo 'di ba, nasira po yung imahe ng Pilipinas sa buong mundo, 'di ba? Especially sa Money Laundering Council dahil po sa Pogo, 'di ba? So siguro alam niyo naman po 'no, na hirap na pong magpapasok ng perang foreign na monetary dito sa Pilipinas. For example, OFW kayo, magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, sobrang higpit na po, 'di ba? Kasi lahat ng perang pumapasok sa Pilipinas ay nagiging suspect po ng money laundering. 'Yan, 'di ba? So yun mga kababayan 'no, so ngayon, 'di pa ako makatulog kasi inaabangan ko pa yung press conference nila 'no. So sabi ko gawa muna akong content. So yun mga kababayan 'no, so ano nga po masasabi niyo nga po dito sa posibleng, pressure na, ibibigay sa atin ng Interpol kapag, ah, sinerve po ng yung arrest warrant po ng ICC through Interpol. 'Di ba, agree ba kayo do'n na ito po ay dagdag pressure po sa atin na kailangan natin sumunod? 'Di ba, kailangan natin sumunod kasi kung tayo yung nanghingi ng tulong sa Interpol, tumugon kaagad sila. So, paano naman 'pag ang Interpol naman ang humingi ng tulong sa atin? 'Di ba, padadaanin pa ba talaga sa korte? Eh, kapag pinadaan sa korte yan tulad ng sinabi nga po tulad nga po ng sinabi ni Secretary Boying Rimulya, makakapagtaguhin si Duterte kasi sobrang basic lang nun, eh. 'Di ba, kunwari kung ako si Duterte 'di ba, ay putang ina 'di ba, andiyan na ano gano'n yan, eh, ay putang ina, andiyan na yung arrest warrant ko 'no. So, habang naghi-hearing tago muna ako, samahan ko muna si Kibuloy sa ilalim ng lupa. Oh, magsi-69 kami do'n. 'Di ba? So, ewan ko lang, tingnan natin, 'no? So, yun 'no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan 'no, at siyempre diyan po sa Team Replays, 'di ba, pa-like, pa-subscribe, and kung di naman kalabisan, puwede niyo naman pong i-share 'tong video po na 'to kung nagustuhan niyo lang 'no, kung hindi, 'di okey lang. So, thank you mga kababayan, ako po si Takeru Miyamoto, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you.